Hello guys, my name is Mac. For today's video ay meron tayong i-access na software admin na fiber home. Ang model niya ay SG6145F1 na Wi-Fi 6 from PLDT. Pa-flash ko sa screen yung modem or ONU tinatawag. So na yun, intro muna tayo. Ngayon, ang unang gagawin natin, remove patch cord sa ilalim ng modem. Ikulay blue na yun. Ihuhugot mo yon, o kaya yung box na maliit, ihuhugot mo rin siya. Pwede rin doon, either sa dalawa, kung anong gusto mo. Pwede sa box na maliit o kaya sa mismo modem na. So, heto nga guys, gagamit tayo ng SIM ejector pin. Ayan, ito. Then, dapat nakaplug yung modem, dapat iilaw yung power, LOS 2.4 and 5G. Then, etong sa ano niya, likod, ayan, makikita tayo ng reset. Ayan, reset. Pipindutin natin yan ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. After ng 10 seconds, tanggalin nyo na. Then wait tayo ng 2 minutes siya mag-boot. Dapat iilaw, power, LOS, 5G, and 2.4 only. So ito lang. Ang unang requirements natin gagamitin is laptop or cellphone, pwede rin. Pangalawa, Wi-Fi or LAN, either dun sa dalawa. Pwede Wi-Fi, pwede LAN. Ang gamit ko ay naka-LAN. Yun. So, na yun, punta tayo sa Google Chrome. Ayan, Google Chrome. I-type natin sa URL ay 192.168.1.1/fh. Ayan. Then, enter. Ayan, may lalabas yung your connection is not private. After gumanyan lumabas, rin natin yung advance, then proceed to 192.168.1.1. Yan. Then after niya, lalabas yung ganitong GUI niya o graphic user interface ba? Yun. Ilalagay natin sa administrator is admin. Yan, isundan nyo na lang sa screen. Then password. Ayan, itong i-highlight ko. Ilalagay ko sa description to. Ayan, copy natin. Then paste. Then login. So, lalabas yung account management. Pag lumabas ni account management, lagay tayo ng old password is yung hinighlight ko. Ayan, hinighlight ko siya. Yan yun, ilalagay mo sa old password. Sa new password ay kailangan nating ito. Be example lang. Kailangan ng malaki sa unahan, letra, tas letra na maliit, tas symbols, and numbers. Yan. Pwede nyo naman gayahin, pwede rin hindi. Nasa inyo pa rin naman yan kung kagayahin nyo. Sa akin, ito ilalagay ko. Ganun din sa new password confirm. Then sa SSID name is name ng Wi-Fi. At ba't kayo nagtataka ba't wala yung 5 GHz and 2.4 GHz? Kasi naka-band steering kasi siya. Halimbawa, sa cellphone mo may 5 GHz is automatic 5 GHz kapag malapit. Pag lumayo ka, nagiging 2.4 GHz yan. Kaya ganun ginawa ni PD, pinag-combine niya para kasi automatic na siya kung may 5 GHz na phone. Yun. Kung cellphone mo 2.4, hindi 2.4 lang talaga siya. Yun. Ganun lang naman siya. So, name SSID name is pangalan ng Wi-Fi. Ang lalagay natin pangalan ng Wi-Fi is, syempre, pangalan ko. Yan, Mac Helper. Password, pwede nyo ipara sa account management, pwede hindi, nasa sa inyo pa rin.
Saka ipaparehas ko lang naman yun. Ganun din sa password confirm. Then, pilitin natin yung apply. So, lalabas yung modify password successful. Then, okay. So, lalabas yung GUI niya ulit. So, yan. Naka-username siya. So, punta tayo sa URL. Tapos, burahin natin yung HTML na yan. Yung HTML hanggang HTML din. Then, burahin. Then, lagay ulit yung FH. Then, enter. So, magiging administrator siya ulit. So, i-type natin yung admin. So, password. Yung nilagay kong ito. Ayan, naka-highlight. Yung nilagay ko, yun di ilalagay nyo kung anong nilagay nyo. So, pilitin natin yung login. So, lalabas yung GUI interface niya, user interface. So, ang software version nito ay RP4295 for this version yan. So, pag lumabas yan, pwede nyo na ibalik yung fiber patch code nyo. Kasi pag binunot nyo o kaya basta na-restart mo siya, hindi mo na siya ma-access. Kaya, dapat anong kailangan mong iset mo na para isa open ka lang, mga importante. Ganun talaga sa version na to for RP4295. Ayan yung itsura niya. Nagpula na rin, maganda na rin. Hindi na tulad ng kulay blue na hindi tulad yung dati. Ayan. So, ayan yung device information. Wireless status. 5G wireless status. Wi-Fi client list. WEN status. LAN status. DSCP client status. Ayan. DSP client list. Yan. Optical information. Ayan, ito yung temperature ng modem. Kasi ito yung transmitted ng power ng linya mo to. Tapos receive power. Ayan. Yun. VoIP, yung telephone number mo. Network, multi-AP. Ayan. Band steering, pwede yung paghiwalayin, pwede hindi. Nasa inyo pa rin yan. Ayan, 5G. Ayan. 160 MHz siya. Sa 2.4 GHz is naka 40 MHz automatically. Ayan. Naka-EX siya. Since Wi-Fi 6 nga kasi siya. Ayan. Wi-Fi control is naka 100% yung sagap niya. Yung signal niya sa sagap. Ayun. The WPS is automatically naka-off. LAN settings, pwedeng iba yung IP address niya, tapos pwedeng nyo lagyan ng DNS o anong gusto nyo. Ayan. DSCP line ID settings. Ayan. Broadband settings. Ayan. Ito yung configuration niya. Default. Kung wala maka IPTV, pwedeng i-on to. Ayan. I-on yung LAN. Dito i-on yung LAN ports niya. Ayan. Mas maganda kung ilahat mo na to para isang buksan ng kasi pag once mo to nilag out, nakasal pa yung fiber patch cord, hindi mo na siya ma-access, kailangan mo siya i-reset ulit. Yan, sa this version, then apply mo lang siya ito. So, yung mabas yung, ayan, conflict daw yan dahil sa IPTV, wala naman ako IPTV, so makikita mo na lang naman dito is isa lang naman. Kasi since hindi nakasapa yung fiber patch cord ko, kasi hindi man daw wala na kasi ito sa linya. Yan, nakaputol na to. Kaya nagawan ko siyang tutorial. Yan. Sa totoosin, di talaga naka-check to. Kung ganitong configuration sa ibang lugar, itong other na to is IPTV to. So, uncheck mo to, then apply. After yung apply, i-check mo yung LAN port, i-check mo na itong lahat. Kung ganong configuration sa ibang lugar, kasi alam ko, madalas sa area ko is ganito, isa lang to yung TR060 na internet na yan eh. Yun. Then, pag na-check mo na itong lahat, apply. So, automatic, apply na yan. Yan. Tataksapan yung power patch code mo. Huwag mo lang siya ilalag out. Mas maganda kung i-check mo na ito lahat bago mo na-set yung power patch code para ano siya, para ma-save talaga.
IPTV settings. Ayan yung IPTV settings niya. Remove management. Ito yung ACS niya. Authentication. Ayan. View IP for telephone. Pwede patayin yung telephone. Disable. Pwede i-on. Nasa sa inyo. Basic. Ayan. Advanced. Dial and timeout. Coding. Security. Firewall control. Naka-low. IP version 4. Filtering. May siya blacklist at whitelist. Yan. I don't know if effective to. URL filtering, anti-port scan, DHCP filtering, MAC filtering, parental control, WE and ACL settings, remote control, DDoS. Applications, VPN, pass-through, DDNS, port mapping, port triggering, NAT, ELG, EP, UPnP, DNG, diagnosis. Ping diagnosis, tracer diagnosis. Management, user account. Ayan. Kung nakalimutan yung user account, pwede nyo palitan dito. Dahil naka-new LAN password na siya. Pwede nilagyan ng bago agad. Di na siya kailangan na old password. Maintenance account. Yan. Ito yung papetan ng account management na mismong GUI niya. Kung gusto mong palitan, go. Kung hindi, yun. Kaya mo lang siya. Device management, meron siyang restore, itong reset ano na siya. Di mo nakasundutin. Local upgrade for software. Configuration file, kung gusto mo, pag na-reset, gusto mo, yung pa rin config mo, maibalik mo. Ayan. Pag after mo na yung old configuration, ba na accidental reset, pwede mo siya ibalik. So, update config file. Choose, then update file. FTP server for transfer USB flash drive, hard disk, or any hardware storage. Device to boot. Ayan. Remote reboot to. Kahit di mo natangad sa saksakan, kahit dito mo napindutin, reboot na yan. NTP check time. Ayan. Orasan. Lag. Kung makita ko anong problema, makikita dyan. So, ito lang. Huwag kalimutan mag-subscribe and click bell notification bell. Pag may new video ko, mananotify ko kayo. So, ito lang yung video na super admin ni SG6145 F1 na Wi-Fi 6. So, ito lang. Bye-bye.